Hello mga kaibigan, balikan po natin yung issue tungkol sa sangla-tira. Marami pa rin kasi ang naguguluhan at nagtatanong kung ano yung proseso nito. So, ang sangla-tira po ay legal ayon sa ating batas at yan ay nakapaloob sa Article 21, 32 hanggang 21, 39. Ito yung tinatawag na anti-crisis. Kaya nga siya anti-crisis because in the time of need or meron tayong problema financially, we can use our immovable property or real property as a collateral for the debts. So, kung tayo ay mangungutang sa isang tao at gagawin nating sangla-tira yung ating bahay, ibig sabihin po noon ay uutang tayo sa kanya ng pera kapalit ng pagtira nila doon sa bahay na yon. Ngayon, meron namang mga issues na kumuha tayo ng sangla-tira pero hindi natin titirhan yung bahay na isinangla sa atin. Ang gagawin lamang natin ay papaupahan ito upang sa ganon ay magkaroon ng kita yung pera na ipinautang mo doon sa may-ari ng bahay at yung kita na iyon ay mapupunta sa iyo bilang interest doon sa perang pinautang mo. Kadalasan naman sa mga sangla-tira ay yung mismong kumuha ng sangla ang tumitira doon sa bahay at ito ay ibabalik lamang sa may-ari kapag nabayaran na yung kabuuang utang. So halimbawa, ang usapan ninyo ay sangla-tira sa loob ng 2 taon. Ngayon, nabayaran ng may-ari yung utang niya sa loob ng 1 taon lamang. Ibig sabihin, kailangan mo nang ibalik yung yung bahay doon sa may-ari nung nagsangla sa iyo kasi nabayaran na niya yung kanyang obligation. Ngayon, kung hindi ka pa naman aalis doon sa bahay na sinangla sa iyo at dahil nabayaran na nga niya yung kanyang pagkakautang, kailangan mong bayaran yung upa every month because that is the fruit of the property, yung tinatawag nating civil fruit. And kung halimbawa naman ikaw ay kumuha ng sangla-tira, para maging valid yung contract, kailangan po natin na i-indicate doon sa kasulatan or doon sa contract kung magkano yung principal amount at kung magkano yung magiging interest. Kaya nga madalas na ang usapan sa sangla-tira ay ibibigay ng buo yung pera pagkatapos ng takdang panahon kung kailan man makakapagbayad yung nagsangla at yung magiging interest ay yung pagpapaupa sa bahay. Kung ikaw yung nakatira, yung pagtira mo, syempre may karampatang value yun bilang upa sana. Kaso dahil ikaw nga ang tumira, yun yung magiging kabayaran na interest. At yun po ay dapat nakasulat para maging valid yung tinatawag na kontrata. Ngayon naman, kung halimbawa yung medyo matagal yung kontrata at meron kayong usapan na ikaw ang magbabayad ng tax, ikaw yung magpapaayos kung merong sira. Yung pag-maintain or yung pagsasaayos ng property para ito ay maging maayos habang ito ay nakasangla sa iyo, maaari din namang idagdag doon sa kontrata na ito ay ibabawas doon sa fruit or civil fruit of the property. So kung halimbawang kumikita naman yung property habang ito ay nakasangla sa iyo, kung ito ay pinaayos mo, then kailangan mong ipaalam doon sa may-ari na ipinaayos mo ito kaya ito lang ang civil fruit or ito lang yung kinita ng property. Yun po ay valid at yun ay nakasulat sa ating batas. Pero huwag po natin aangkinin yung property na isinangla sa atin na sasabihin natin na okay, hindi mo nabayaran yung bahay mo. Lumagpas na yung 1 taon or 2 taon na kontrata natin, embargohin ko ito. Wala pong ganun kasi ang pag-embargo ay tinatawag na pactum commissorium ay hindi po pinapayagan ng ating batas. Kasi unang-una, kung i-embargohin mo yung property ng tao, mas malaki yung halaga ng lupa at bahay niya kumpara sa inutang niya sa iyo. Kaya yun po ay ipinagbabawal ng batas. Kung gusto mong masingil yung pera mo na sa pagkakasangla ng bahay at lupa na yan, kailangan mong daanin ito sa korte upang ang korte mismo ang mag-utos doon sa nangutang sa iyo na bayaran ito. Ngayon, kung hindi niya ito mabayaran at dumaan siya sa kaso, the worst case scenario is that yung bahay ay dadaan sa auction. Ngayon, ibebenta yan. Pagka kumita, syempre,
yung pinagbentahan niyan, yun yung ibabayad sa'yo at yung sobra ay ibabalik sa may-ari. Pero wala pong pag-embargo na magaganap sapagkat yan po ay labag sa batas. At again, sa anti-crisis law or yung sa sangla tira, kailangan pong ibalik ng nangutang ng buo yung kanyang inutang doon sa taong inutangan niya. At kapag naibalik na yung inutang, ay wala na pong karapatan dapat yung pinagsanglaan. Kailangan na nilang umalis. Ngayon, kung ayaw umalis ng pinagsanglaan, iba na naman pong issue yan. Yan po ay kailangan nating daanin ulit sa korte para mag-request ng petition for unlawful detainer. Hindi po siya yung forcible entry, kundi ito po ay under ng unlawful detainer. So, isa na naman po yung mahabang proseso. Yun lamang po yung nilinaw ko dito ay yung tungkol sa issue ng sangla tira kasi marami pa rin naguguluhan at marami pa rin nagtatanong. Maraming salamat po.